Dalawang, kongresista po, mga boss, Chief Amo, sir, 'no, yung nagde-demand kay Glenn Chong na humingi ng tawad, mga bossing, 'no, sa ating First Lady Lisa Marcos. Kaugnay po ito, mga boss, 'no, doon sa alam niyo naman si Glenn Chong, eh. Siguro gigil na itong mama na ito, 'no, mga boss, na talagang, "Kayo, sabi niyo meron akong posisyon, magkakaroon ako ng posisyon." Kaso nung siguro nirebisa ng ating pangulo, 'no, nirebisa ng kanyang mga tauhan yung resume ni Glenn Chong, mga kababayan, eh, boss, hindi po pasado 'tong tao na 'to. So ngayon, wala, hindi umubra, ano? Alam naman po natin na gigil si Glenn Chong sa first family. Kaya po yung bunganga nito, hindi niya na kayang pigilan, mga kababayan. So ano po ang sabi dito sa balita na ito? Two veteran members of the House of Representatives are demanding a public apology, no, from former Biliran Lone District Representative Glenn Chong after he publicly threatened to slap in the face First Lady Lisa Araneta Marcos, mga kababayan. Ako kung sa'kin, kung ako tatanungin, kung ako yung ano, um, siguro ang sasabihin ko, eh, dapat merong malayo ang distansya lagi ni Glenn Chong at panigurado na, hindi makakalapit 'to. Kasi po yung mga lumalabas sa kanyang mga bibig, mga kababayan, yung mga lumalabas sa kanyang mga pananalita po, eh, nakakatakot na po, eh. Ano? Tipong kapagka talagang medyo nalapit ito sa ating First Lady o kay PBBM, eh, gagawa ng hindi maganda, mga kababayan. So, angered and appalled by Chong's remark were Surigao del Sur Second District Representative Johnny Pimentel and Surigao del Norte Second District Robert Ace Barbers. Yan daw po yung dalawang ano, kongresista na talagang nagde-demand, 'no, na si Glenn Chong, eh, dapat humingi ng public apology. Eh, dapat naman po, eh, para sa akin, mga kababayan, 'no, kung papatulan yung mga pinagsasasabi ni Glenn Chong, siguro napaka-light o napakababaw kung kakasuhan, pero kumbaga ano pa din 'yan, mga boss, threat pa din 'yan, eh, 'di po ba? Ano man ang iyong gawin, basta ikaw ay makakapanakit ng tao, eh, nakakaano. Sabi naman ni eto naman si Chef Henry Nabos, si Barbie Glenn, si Barbie Glenn ba 'yan, Idol Mark? Eh, opo, si Glenn Chong po, 'no? Ako hindi ko alam kung gano'n ba si Glenn? Ako lagi kong tinatanong do'n sa mga live natin, si Glenn Chong ba ay ganyan? Wala naman pong masama sa akin, na wala naman pong masama para sa akin kung gano'n si Glenn Chong. Kumbaga umamin lang na, eh, talagang ang gustong-gustong mga words ni Glenn Chong, eh, sasampalin, kukurutin, yung mga gano'n po ba, 'no? Halatang mga pigil. Tuloy natin 'to. "We demand a public apology for Chong," added the National Unity Party, NUP stalwart. Pimentel's fellow Mindanaoans barber on the Nationalista Party was just as offended by what he heard on Glenn Chong's mouth. Ay naku, kung babalikan niyo po yung sa mga talagang unang mga sinabi, 'no, unang mga ibinuka ng bibig ni Glenn Chong, mga kababayan, talagang ang dami dun. Para po sa akin talagang threat po karamihan dun, 'no? Hindi marunong pumigil, eh. Eh, kapagka ito po, eh, sineryoso at talagang yung iba, eh, kinasuhan siya, mga boss, naku, alam ko na sasabihin nila. Isa lang po ang sasabihin nila, "Sinisikil ninyo ang aming, kalayaan." Ma'am Lynn Garcia, Glenda Chong. Yung isang Glenda, may-ari ng ano yun, eh, yung malaking malaking, manufacturer ng beauty products. Eto naman, sabi ni Ma'am Lynn Garcia, Glenda Chong. Sonia Embido, feeling superpower. Kibuloy, siya raw ang magpapatakbo ng Diyos ko Lord.
kanya na universe, kanya na earth. Tapos meron na siyang doorknob na diamond. Tapos pati ba naman pagpapatakbo ng Pilipinas, mamaya po natin pag-usapan 'yan. Ano, si Pastor Kibuloy, mga kababayan. Dito muna tayo kay Glenn Chong. 'Pag eto mga kababayan, talagang pinuruhan 'no, na talagang kasi kung maririnig at susubaybayan mo yung kanyang mga sinasabi, posible pong makasuhan siya, posible pong kasuhan siya, eh. At meron talagang mga tao na talagang siguro mabubwisit na doon sa kanyang mga pinagsasasabi, 'no, na talagang kakasuhan siya. Siyempre kapag po kinasuhan, ano po ang ibubulalas ng kanilang bibig? Naku, ginigipit niyo ang aming karapatan. Samantalang lumalagpas po sila doon sa kanilang mga karapatan, 'no? We demand a public apology for Chong, added the national. Oh, nabasa na 'yan. That is conduct and becoming of a gentleman. Eto din po, siguro kaya madami ang nag-iisip, 'no, Barbie ba siya, 'no? Gago! Barbie ba si Glenn Chong? Kami po ay nagtatanong lang at uulitin ko, paulit-ulit po mga kababayan, para sa akin, walang masama po, 'no, kung ikaw ay Barbie, kung ikaw ay tomboy, eh, kumbaga madami nga po nasa LGBTQ community talagang tagumpay sa kanilang buhay, eh. Yung paglalantad lang, 'di ba? Gago! So, tuloy natin. Chong should apologize, underscored Barbers, longtime chairman of the House Committee. Chong made the threat to the slap the First Lady during the prayer rally in Manila Tuesday, March 12, that was organized by supporters of Kingdom of Jesus Christ Church leader Pastor Apollo Kibuloy. Ako naniniwala ako mga kababayan, 'no? Yung inorganisa nila do'n, naniniwala ako nandiyan din siguro may gastos din po diyan si Pastor Kibuloy, mga kababayan, 'no? Kumbaga, humayo kayo at pupunta kayo do'n at, mag-rally kayo, ipagtanggol niyo ako. Tingin ko, gano'n po. Sabi ni Sir Edwin Aribe, libelous, defamation, slander, dapat ma-disbar. He broke the law. Si Gadon na-disbar nga, nagmura, eh. Ang kagandahan lang kay Attorney Gadon, mga kababayan, he don't care. Ano, wala siyang pakialam, i-disbar niyo ako, okay, dahil hindi naman ito yung pang-araw-araw na pangkabuhayan ko, eh. 'No, hindi actually, sabi niya nga dati, 'di ba, kung hindi ako nagkakamali, i-correct niyo na lang ako diyan. Kung hindi ako nagkakamali, sabi niya dati, um, hindi ko nga pina-practice 'yun, eh. Kaya ano naman sa'kin kung ma-disbar ako, 'di ba? Eto si Glenn Chong ba meron ding ano, mga kababayan? Tingin niyo meron 'tong ano, may mga kliyente 'to? Parang lagi ko lang nakikita nasa rally na lang ng nasa rally si Glenn Chong, eh. Hindi ko nakikitang ano, hindi ko nakikitang o yung mga kaso-kaso o busy. Eh, 'di ba gano'n nga daw po, yung mga attorney, yung mga lawyers na talagang lagi mong makikita kung ano-ano pinagkakaabalahan, eh, attorney no case daw po mga Gago! Kababayan. Anyway, 'no, 'yan po yung balita kay Glenn Chong. Maaari, posible at malaki ang tyansa na kapagka hindi siya humingi ng apology, ng apologize o public apology para po sa ating First Lady Liza Marcos dahil do'n sa mga sinasabi niyang sampal-sampal, kukurutin, kung ano-ano, 'no? Eh, minsan pagka si Maharlika pa nga, maririnig niyo mga kababayan, sasabihin ni Maharlika, "Sisiguraduhin kong mas mauunang pumatak ang kanilang dugo kaysa sa akin." Yung mga gano'n. Gago! Although, yung mga gano'ng salitaan, mga kababayan, kumbaga hindi mo ma-consider as, pagbabanta. Pero kung iaanalisa mo at itutugma, 'no, mga boss, doon sa kanilang talagang ngit-ngit at galit nila, iisipin mo talaga na talagang yun ang gusto nilang mangyari. May mategi, mga kababayan.